Isang tiki, fish on. Tiki oh, fish on na naman tayo. Malaking tiki na. Sa mga kalambat, for today's video, nandito na naman tayo ngayon at tayo nagbablog. Siyempre, lagi tayo magbablog. Gising nga pala ako dyan ng 5 PM, gawa ng sa sobrang ingay naman talaga ng mga aso at mga manok. Dito nga pala ako natulog sa tropa ko, gawa ng doon sa amin. Pag ikay natulog doon ay kaya naman halos buhating ka na lang ng mga lamok. Sobrang dami naman talaga na lamok doon sa amin, ay halos nakailang bili na talaga ako ng mga pampainsenso na pampatay sa lamok, ay talagang hindi talaga na-effective. Pero sa sobrang tagal na namin nanirahan doon, ay wala naman na dengue sa amin. Ay sana hindi naman. Balik na nga pala tayo dyan mga kalambat. Naglalakad na nga pala ako dyan pa uwi na, gawa ng 5 PM talaga kailangan natin gumising at tayo magpipishing pa. Di na nga pala ako nagpaalam sa mga kasama ko, gawa ng mga tulog pa, mga puyat yun. Kami magtanong na naman dyan sa comment section natin pag ito in-upload ko kung anong dala ko. Ang dala ko nga po pala dyan ay in short at saka yung charger ko. Yun lang po ang dala ko ha. Pag uwi ko nga pala dyan mga kalambat ay hindi ko na talaga pinakita sa inyo kung paano ako nag-set ng aking mga gamit. Basta yun na yun, yung transition ba ang tawag. Nabot na nga pala kami dyan ng 6 AM, gawa na sobrang tagal ko naman talaga ay naligo pa ako at saka nagbihis pa ako at nag-set up pa ako ng aking mga gamit. Marami sa akin nagsasabi mga kalambat, bakit daw hindi ako nagpapabideo sa mga kasama ko. Ayan na po ha, nakikita nyo na nagpabideo na ako sa mga kasama ko habang ako naglalakad. Nung nakarating na kami dito sa Banlisan, ayan, shoutout nga pala dyan sa mga taga Banlisan lahat. Ayan, lahat na shoutout ko na kayo ha. Nagpabideo nga pala ako dito sa kasama ko. Ayan, habang nagpapabideo nga pala ako ay umimix yan. Nasabi doon niya, akala doon niya picture, yung pala ay video pala. Habang nagpapabideo nga pala ako sa kapatid ko, ayan, nag-i-explain ako kung ano yung mga sari-sari baga mga nasabi-sabi ko dito na wala namang kabuluhan. Nung nakarating na nga pala kami sa bangkay, nagpahinga muna kami ng saglit dyan. Tapos pagkatapos namin magpahinga dyan mga kalambat, ito nag-set up na ako dito ng bangka na aming sasakyan at saka itong ating fishing rod. Mas maganda talaga mga kalambat pag ikay magpipishing talaga ay ganito kapayapa. Kasi mga kalambat, nung nakaraan talaga hindi talaga ako nakapag-fishing nung gawa sa sobrang lakas naman talaga ng alon, ay sinusundan talaga ako ng hangin at alon. Kaya nga pala sa akin nagbibideo dyan mga kalambat, kaya ang ginawa ko na lang pinatong ko dito sa may kawayan. Pwede naman pala sa kawayan ilagay ano. At may papakita nga pala ako dyan mga kalambat, itong aking biling long sleeve. Uy, nakalagay talaga. Sobrang ganda naman talaga ng ating long sleeve talaga, ay sinuot ko na talaga yan. Kaya sa mga gusto umorder mga kalambat, ilalagay ko yung link dyan sa ibaba ha. Click nyo na laang. At marami sa akin nagsasabi mga kalambat, bakit daw hindi ako nagpo-full video? Ay full video na nga po ito. Ito nga po ay aking kinatlaang at sobrang haba naman talaga nitong ating video na to, ay hindi ko talaga kayang pagsunod-sunod lahat. Aba, marami sa akin nagsasabi mga kalambat kung pwede daw sumama sa pagpipishing ko. Abay, sabi ko naman ay pwede naman po, kaso nga lang po pag kayo sasama sa akin ay kailangan may fishing rod din kayo. Tinulak ko na nga pala itong ating gagamitin na bangka, gawa nung nakaraan mga kalambat. Kung nakikita nyo sa video ko na aking ginamit na bangka ay yung kulay pula na may puti. Kaso itong ating ginamit, itong amin, ano daw? Sobrang haba naman ito mga kalambat talaga, ay nabubulol-bulol na tayo sa pag-voice over, kaya pagpasensyahan nyo na laang ha. At may nabidyohan nga pala ako dyan mga kalambat, itong ating mga guno. Sa sobrang dami naman talagang guno ay wala tayong panalap. Alam nyo ba mga kalambat kung anong mas masarap gawin dito sa guno na yan? Ay mas masarap po yan ikinilaw. Yun nga, balik na nga pala tayo dito mga kalambat. Lagi na lang tayo pabalik-balik. Pa-video na nga pala ako sa kasama ko, gawa ng sabi ko i-videohan ako habang ako nagsasagwan. Nakikita nyo na mga kalambat, sa sobrang init naman talaga ay nakangirit na naman ako diyan. Binilisan ko na nga pala ang pagkasagwan dyan. Siyempre binilisan natin at talaga naka-speed talaga yan. Pero mga kalambat, kung nakikita nyo naman yung akin talagang dalang sagwan dyan ay sa sobrang laki naman ay nakakangalay. Tapon ko nga pala dyan mga kalambat, ito nag-intay tayo ng mga ilang minutes. Ako nga pala ay may tips habang nagpipishing ka. May tips pa talaga ano. Kung magpipishing ka nga pala mga kalambat ay kailangan marunong ka maglaro ng mga lure. Para po baga siya kaya mong paglaruan. Para lang kumagat sa bitag. Uy, hindi ganun yan. Unang kasko nga pala dyan mga kalambat ay wala tayong huli dyan, kaya huwag kayo mag-expect na makakahuli tayo dyan. Gawa nandito mga kalambat, araw-araw dito na lalambat at saka namimiwas, kaya nahaharbis ang isda. Pangalawang kasko nga pala dyan mga kalambat, ito ang kumagat oh. Makikita nyo naman kung anong kumagat diyan. Palata po ang kumagat sa aking lure. Ayun mga kalambat, ipapakita ko sa inyo kung anong reaction ko sa palatang ito. Halos wala nga pala ako na-react dyan mga kalambat nung palatang kumagat sa atin. Kung nag-intay kayo dyan mga kalambat, ayan, wala ako na-react dyan. Pangatlong kasko na nga pa dyan mga kalambat, di ko na talaga na-videohan yung pagpitik ng aking fishing rod. Ito nahuli natin, isang tiki. Ito talaga mga kalambat ay laging kumakagat sa aking lure.
Habang nagbibideo nga pala yung aking kasama dyan, nagre-react yung dalawa. Bakit daw hindi daw hanikong grouper ang nahuli sa akin? Bakit daw tikipa? Sabi ko naman dyan mga kalambat, wala tayong magagawa at yan ang binigay sa atin ng karagatan. Kaya nagtanong sa akin yung dalawa kong kasama kasi pag ako nagpipishing mga kalambat, lagi ako may dalang mga hanikong grouper. Kaso nga lang mga kalambat, hindi na talaga tayo makahuli dito gawa ng harvest na yata. Mahal na araw nga pala mga kalambat, habang nagpipishing pala ako dito nung hapon, ay bay sunod-sunod ang huli kong hanikong grouper. Parang naka 5 kilo yata ako mahigit nun. Ay halos nga mga karamihan ng mga kalambat ay binibenta ko o kaya inuuwi ko sa bahay. Pang-apat na kas nga pala natin itong mga kalambat, ito sa may gilid, nakahuli tayo ng kanuping mga kalambat. Sobrang ganda naman ito mga kalambat, ay good size pa. Papakita ko sa inyo mga kalambat kung anong reaksyon ko na naman diyan. Baka maghintay na naman kayo. Huli kami. Antika naman ang malaglag oh. Okay. Size. Yun ang mga kalambat, ganun ako mag-react pag ako nakahuli ng mga good size na isda. Hindi ko na nga pala nabidyohan yung mga ibang isdang nahuli natin mga kalambat, gawa na nagbabadya na naman ang panahon. Tuwing kasapit nga pala mga kalambat ng hapon, nagkukulimlim ang kalangitan, kaya ang ginawa ko dyan mga kalambat, nagsagwa na tayo pa uwi. Nung nakadaong na nga pala kami dyan mga kalambat, sabi ko sa kasama ko, videohan ako habang ako nagbibilang ng aming huling isda. Nga pala mga kalambat ang aming huli. Sigaras, dalawang striper at isang piki tawag. Ito yung ating mga pamahay mga kalambat. Malay ka dyan sa ating yellow basket. Ayun mga kalambat, hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa panonood.